Hi Matt, we have a very big problem here in the basement. So I did my laundry upstairs and apparently there is another leak. It's right here. All my stuff here are wet. Namala na ang ating laundry. The good thing about this laundry is that wala siyang exhaust kasi steam lang galing dito sa basa. It smells good. You smell it. Smell the roses. Galing sa damp na ano ito. I did not bring fabric softener. It's right there. Ooh, sorry, I did not see it. You can put one in And do it again? run it for a little bit, yeah. Why? What do you mean why? This fabric, I mean, it'll take the static away and it'll soften it. Okay, so kailangan pala nito. Ito yung fabric softener para hindi tayo magkuryente, no? Para hindi mag-static yung ating clothes habang pino-fold natin. At syempre, ilalagay natin ito dito sa ating cabinet. Okay. How many minutes, board? 5. Time. Is there a timer here? Probably is, but Iparan lang natin ng 5 minutes and then after that, ay tatanggalin na natin. And then we will fold it up and then let's go home. Sakit ng ulo ko, guys. Sa nangyari kanina. So, what in the world is going on? Bakit ang daming stress? So, sinabi ko kay Dan na kung pwede ikaw na lang mag-communicate doon sa ating plumber kasi ayoko na talaga. I'm like really, ang dami niyang mga mistakes na nagawa. And si Cory ay galit na. Parang galit na si Cory kasi parang 4 times na ata nitong incident na ito na nag-flooding dito sa yung iba ay leak lang yung mga connections niya doon sa mga pipes, hindi niya masyadong siniseal. So every time na mag-on yung yung tubig, magdi-drip yung tubig. So magme-message na naman kami sa kanya, nagdi-drip yung tubig dito, so ayusin naman niya. Minsan si Dan yung nag-aayos. Tapos kanina lang parang na-shock ang talaga ako kasi parang nagbaha din sa basement ba, and some of my stuffs got wet. Mabait naman siya, guys, kaya lang nakaka-frustrate kasi ang dami talaga niyang mga customers. So palagi siyang nagmamadali at hindi pulido yung pag seal niya ng mga connections dun sa pipings namin, kaya nakakairita din ba. So ang resulta ay hindi namin siya babayaran hanggang ma-figure out niya kung anong nangyari dito sa baha. Binaha kami, guys, wala naman sanang ulan, baha na naman. So, binigay ko yung number niya kay Dan. Sabi ko, Dan, kung pwede lang, ikaw na lang mag-communicate doon sa plumber natin kasi ayoko na. And so, sabi ng asawa ko, buti na lang hindi pa natin siya nabayaran ng 3,000 plus na, remaining balance sa amin dahil hindi ko talaga siya babayaran until ma-fix niya yung Sabi niya parang clogging daw. Ba't kami magka-clogging? Ba't magka-clog yung bago-bago ng aming plumbing? It should not be like that, There should be no clogging and no problem that we will encounter. For goodness sake, this is a new built house. So, dapat niya, oh my gosh, I don't trust him anymore. Sabi ng asawa ko, saan ba ito galing, itong tao dito? Saan mo ito nakita? Nakita ko siya sa Google, okay? Oh my gosh. Sana nag-stick na lang kami doon sa aming original na plumber. Kaso lang wala siya sa malayo. Tapos na. May music pa. Kaso lang yung previous plumber namin malayo dito. So wala siyang jurisdiction sa lugar na ito. But anyway, tapos na. So atin ang ipo-fold. Ilagay lang natin ito dito.
And then we're going to fold it and bring it home. Tingnan natin kung anong kalidad ng ano na ito. Gusto ko siya kasi napakalaki. So kahit mga malalaking habol yung kumot yung ano mo, yung ilalagay mo dyan ano siya. What do you call this one? Magkakasya siya. So yun, i-ano ko lang ito. I'm just going to fold this. Still damp. Bart? Parang damp pa siya. Huwag ko na lang isumbong sa asawa ko, baka magalit pa siya. I feel like it's still damp. Ay, yun lang isa. This one so far is okay. Ay, buhay. Magkano ba yung 3,000 plus in pesos? Siguro nasa favorite ko to talaga, guys. Sayang wala akong hanger na nadala. Iwan ko na lang sana ito dito. But anyway, mali-mali itong pag-fold ko kasi my style ang pag-fold ng mga tao. Itong style ko ay mali. Kaya lang, wala ako sa mood na mag-fold ng tama. But anyway, I love this pajama. It's so cuddly. Do we have like a container? Probably the box that I used earlier. Oh, cold. Yeah. Ang bango, ilagay ko lang ito dito kasi hindi naman siya masyadong nagamit. So, gagamitin niya next time. It says clean every after use. Like, how are we going to clean it? I couldn't even reach. Yeah, what? It says they clean after every use. Yeah, this thing. Ah, okay. Yeah, see? Can you show it in the... Ito pala yung dapat i-clean. Yan, tatanggalin yung lint. Yeah. Okay, so we need a... I don't have a... What do you call that one? How does this... Garbage. Oh. And then you can keep that in there because Yeah, because we just used that. All right. Let's go. This. What is this for? Yeah, I can put that there. No, that's for the... And then the bubble wraps, I can use that for the radio. And dito ko na lang ilalagay ng mga nalabhan na. Alam niyo guys, may problema kami doon sa kabilang bahay. Yung problema namin is also ganito, yung flooding ba. Kasi parang yung mga pipes kasi dito, doon sa ilalim ng lupa nila linalagay. Doon sa aming lumang bahay, I think ang problema doon is parang may roots ba? Ano ba yung roots na nakapasok doon sa piping. So, kailangan siyang linisin once in a while. But ito dito, ba't kami mapa-flooding? Wala pang roots kasi kabago-bago pa lang itong construction na ito. So, bakit? Bakit, kuya? So, parang, I mean, we are already dealing with some stuffs right now. Tapos, additional pa ito. This is extra stress for us. Dulot ng malaking stress sa aming buhay. But, on the other hand, these are just minor stuffs. It's not between life and death. Dapat hindi tayo maapektado talaga. Kasi wala namang namamatay sa mga flooding, di ba? Na
galing sa ating washer and dryer. Unlike dyan sa atin, talking about flooding, yung flooding dyan sa atin sa Pilipinas, yun yung grabe. Yun yung kailangan talagang tugunan. At mabuti na lang at nasa kulungan na yung ibang mga tao dyan na mga culprits sa ating pag-flooding dyan. So, huwag tayong mag-alala. Kasi, this is nothing compared to what our people there have experienced. Diba? Okidoki, tapos na yung aking tapos itong bag ko. Oh, I love my bag. Seriously, I love this bag. So, still thanking the Lord. Pero wala ng bag. Next time, hindi na ako bibili ng bag dahil yung asawa ko ay nag-aalboroto na. Hindi naman niya ako pinagalitan. Sinabi lang niya sa akin na next time, number 1 is magpaalam ka sa akin. Of course, dapat ako magpaalam sa kanya na bibili ako ng mamahaling bag because it's his money. Okay? Kung iba pang mga Amerikano guys na nagkaasawa ng kinukuha yung pera nila na walang paalam, siguro punching bag na ako. I'm just so blessed that I have a very good husband. You know, tapos umiyak ako kanina. Again, I said, sorry, Borg. Ginasta ko yung pera mo. I know I should have tapos I think I'm a bad wife. Tapos pumunta siya doon, bumalik siya sa kwarto namin kasi nag-iyak na ako. Tapos hinag niya ako. Sabi niya, it's okay. Hindi ko lang akalain ba na gagasto tayo ng ganito kalaki. Hindi ko expected yun, especially na marami tayong mga expenses. So yun lang. Yun lang yung sabi niya sa akin. Di ba? Like, I am just so blessed na na gentle, napaka-gentle nitong asawa ko at maamo at godly and I couldn't ask for more. I couldn't ask for a better person. I mean, I'm just so blessed. So, yun nga yung sinasabi natin na amidst all our problems, itong mga flooding na itong mga naghihintay pa rin sa trabaho tayo dahil wala pang tawag, isang buwan na or 3 weeks na or 2 weeks na, let's still count our blessings because we are still surrounded with good things coming from the Lord. Number 1 is, yun, nandyan siya sa puso natin. And sometimes kahit na hindi natin ma-feel yung presensya niya, but the fact of the matter is, He's always around. He's just a prayer away, Tapos another blessing is, nakakapangasawa ako ng napakapasensyoso na asawa na hindi ako nag-ask na permission, na gagamitin ko yung pera niya para bumili ng napakamahal na bag. As what I've said earlier, kung ibang asawa pa yun na istrikto ng mga Amerikano, guys, maraming Amerikano na istrikto dito. Naku, na punching bag na siguro ako. So, in everything give thanks, but hindi talaga mabuti na aabusuhin natin ang mabait nating mga asawa. So, kayo dyan, pag nakapag-asawa kayo ng mabait, let's pray na hindi natin aabuso ng ating mga gwapo na at mabait pa na asawa. Okay? Thank you for watching. Mwah. Is it okay? Sabi niya find out. Yes or no? Sabi ko, hindi ko bibili nito. Kung hindi okay sa'yo, sabi niya, it's fine. So. Are you sure it's okay? Okay? She had to add something. He's the financer, and so it's like, please. Oh, not too bad. I thought that was 38. Oh. Yep. It's 30 plus the regular price, and then it went down to 22. Yay! Thank you. Thank you, husband. Thank you, ladies. Yeah, but you said yes, right? Yeah, it doesn't matter anymore. Doesn't matter anymore. But you said yes, right? So I wouldn't feel guilty if I got it. No, I knew you were gonna get something anyway. Matter. Rude. I love you, that's the only problem. Uwi na kami before ko mabili itong buong
Thank you. Uwi na kami before mabili ko itong buong store. Hindi naman ako bumibili ng paminsan-minsan lang ako shopping. Shopping season kasi ngayon eh. Christmas, winter, pero hindi na ako bibili guys, promise. Kawawa itong asawa ko pag palagi na akong bumibili ng mga diba sa mga videos ko, kita niyo namumulot ako ng basura at minsan lang talaga ako nagsa-shopping kasi pipiliin ko talaga yung mga libre o yung mga may discount. Pero when it comes to mga damit, hindi ako gumagamit ng mga ukay-ukay guys. Never ako mga shoes, hindi din ako nag-ukay-ukay ng shoes. So yung inukay-ukay ko lang is yung mga home decors, yung mga ganon, pero damit never. So nandito kami, uwi na kami kasi nagsusnow na.